Paano mag-fill up ng PSA form para po dun sa mga nais na mag-claim ng birth certificate po sa PSA or yung dating tinatawag na NSO. So ngayon po ay PSA na yung tawag, which means Philippine Statistics Authority. So in this video, ituturo po natin kung paano po mag-fill up ng birth certificate na application form para hindi na po kayo masyadong mahirapan pagdating po sa PSA office. So by the way, karamihan po ngayon ay kailangan na po ng online appointment bago po magtungo sa PSA. So meron po tayong video, please panoorin niyo po kung paano mag-online appointment sa PSA. Nandito lamang po sa ating YouTube channel. Huwag din kalimutang mag-subscribe para updated palagi kung meron tayong mga panibagong videos na maaaring kakailanganin niyo rin in the future. So umpisahan na po natin kung paano mag-fill up ng application form para sa pag-process ng birth certificate sa PSA. By the way guys, yung birth certificate nga po pala sa PSA ay 155 pesos po yung bayad at makukuha nyo rin kaagad pagkatapos nyo po mag-process. So kailangan nyo lamang po maghintay ng mga ilang minuto bago po makuha or ma-release yung birth certificate po. So ganito nga po yung form ng application form para sa birth certificate sa PSA. So, ayan. Siguraduhin na tama yung form na i-fill upan mo. Lalong-lalo na kung ikaw lang mismo yung kumuha doon sa lagayan at hindi ka binigyan ng security guard. So, tingnan lang po dito ito, birth certificate. Ayan. Meron kasi yung sa death certificate, sa Sinumar, pero iba-iba po siya ng kulay. So, ito po yung tingnan mo dito. Pero nakasulat dito, birth certificate. So, ayan, umpisahan na po natin ito. First, basahin muna natin yung instruction. Please print letters in the spaces provided. So, print, ibig sabihin po niyan, dapat po ay capital letters lahat ng gagamitin po ninyo. So, bawal po yung small, yung maliliit na letra. So, malalaking letra po lahat. Please check appropriate boxes. So, lagyan ng check yung mga box na kailangan merong check. Tapos, valid ID is required from the owner of the document. So, huwag kalimutang magdala ng valid ID ng yung may-ari ng birth certificate na kukunin. So, kung ikaw ay inutusan lamang po, so dapat meron kang authorization letter and ID of the document owner. So, always magdala po ng ID ng may-ari ng birth certificate na iyong kukunin. At syempre, ID mo rin po kung ikaw ay napag-utusan lamang. So, kung ikaw ay magulang, pwede kang kumuha ng birth certificate ng iyong anak kahit wala kang dadalhin na authorization letter po, pwede po yun. Pwede rin po kung ikaw ay asawa. So, no need po authorization letter. So, umpisa na natin request for. So, dahil birth certificate nga po yung kukunin mo, so ito po yung i-check mo dito, yung birth certificate. Lagyan mo lang po yan ng checks. Hindi po natin masusulatan kasi hindi po ako makapag-edit ng form na PDF file. Tapos, ito, number of copies. So, pwede pong kumuha ng kahit na ilang copies na yung gusto mo. So, syempre, babayaran mo bawat kopya. So, sa ngayon po ay 155 pesos po yung bawat kopya ng birth certificate. So, kung isa lang kukunin mo, 155 pesos. So, kung 2 copies yung gusto mo, ito yung i-check mo. Kung 3 or pataas, so, dito mo isulat kung ilan yung kukunin mo. So, kung 3 copy, isulat mo dyan 3. Tapos, reference number ito. Huwag mo nang sulatan to. Just leave this blank dito. Pero kung meron ka, pwede mong sulatan. Pero, per yan, tinanggal din nung, in-erase din po kasi nung nag-check. Kasi meron po kasi mag-check normally bago ka makapunta sa counter. So, pwede nang huwag na sulatan to. Pero kung gusto mong sulatan, pwede rin. Kung meron kang lumang kopya ng birth certificate, makikita po to sa pinakaibabang parte po ng birth certificate, yung malapit sa may barcode. Tapos, dito sex, so male, female. Kung lalaki, check mo itong male. Kung babae, check mo itong female. So, take note, ito po ay impormasyon ng may-ari ng birth certificate na iyong kukunin. So, kung ikaw ay napag-utusan lang, hindi ito para sa'yo. So, kung male, yung may-ari ng birth certificate, so ito yung i-check. Kung lalaki, kung babae, ito.
owner's personal information. So, dito na po tayo. So, for married female, so take note, kung ikaw ay kasal na babae, syempre dapat gamitin mo yung apelyido mo pagkadalaga. Kasi hindi nila makikita. Kasi yung birth certificate natin, di ba, always apelyido yan ang pagkadalaga natin. So, kung susulat mo dyan yung apelyido na mo, ngayong kasal ka na, so hindi na, mahihirapan silang hanapin ang record mo. So, again, para sa mga babaeng kasal na po, dapat yung apelyido pagkadalaga yung gamitin. So, last name dito, apelyido yan. Sulat mo dyan isa-isa, bawat letra. Kung halimbawa, Garcia, so G dito, tapos A, R, C, I, A. So, bawat box, isang letra. So, first name dito, yung pangalan mo. Kung halimbawa, yung pangalan mo ay Mary, so, isulat mo dyan, M-A-R-Y. So, Garcia, Mary. Tapos middle name. So, syempre middle name, yung apelyido ng mama mo. Tapos, date of birth. So, yung birthday mo or yung araw ng iyong kapanganakan. So, month. So, buwan dito, isulat mo rin. Huwag numbers yung isulat mo ha. Dapat yung buo. For example, May. So, isulat mo dito sa first na box, M-A-Y. Ayan. Tapos, dito ka na kagad sa day. Kung halimbawa ang birthday mo ay May 4, so dito ay 04. Ayan. 0 sa first box, tapos 4. Kung May 21, so 2, tapos 1. Year. So, kung syempre, merong 4 na boxes dyan, halimbawa 1980, so 1980. Ganyan. Place of birth. So, ito yung lugar kung saan ka po ipinanganak. So, mauna dito, city or municipality. So, kung ipinanganak ka sa city, so isulat mo dyan. Kung ipinanganak ka sa kung anong lungsod yan, isulat mo dyan. Isang letter, bawat box. Take note, dapat malalaking letra lahat ng gamitin mo sa pagsulat. Tapos dito yung province. So, kung anong province ka nabilong, yung probinsya. Halimbawa, ipinanak ka sa Liloan, Cebu. So, kung yung municipality mo, Liloan, so Liloan dyan. Tapos dito sa province, Cebu. C-E-B-U. Ganyan. Tapos, dito na tayo. So, please specify if country is born abroad. So, please specify country if born abroad. So, just leave this blank. Huwag na po itong fill-upan kung dito ka lang sa Pilipinas ipinanganak. Pero kung sa abroad ka ipinanganak, dapat ay ilagay mo dyan yung country. So, yung country lang, huwag nang isali yung complete address. Kung halimbawa sa Australia ka ipinanganak, so Australia lang ilagay mo dyan. Name of father, dito pangalan ng iyong ama. So, last name, so apelyido ulit dito. First name, dito yung pangalan, tapos yung kanyang middle name. Next, maiden name of mother. So, maiden name. Dapat pangalan ng iyong ina pagkadalaga. So, ibig sabihin, yung last name niya dito ay yung apelido ng kanyang papa o ng lolo mo. Hindi apelido ng hindi apelido ng iyong papa. Okay? Sana naintindihan, dapat yung pangalan ng iyong ina pagkadalaga. So, ibig sabihin, yung kanyang middle name ay, ano ba yun? Basta, yung kanyang middle name, yung apelido ng iyong lola. Tama ba? So, ayan. Basta yung pangalan dapat ng pagkadalaga ng iyong ina. Tapos, presented valid IDs and authorization letter. So, huwag na pong fill upan to dito dahil yung taga-PSA na po yan ang mag-check dito. Tapos sila na po mag-check dyan. Ayan, pati dito sa transaction number, so sa kanila na po yan. Meron dito nakasulat for PSA use only. So sila na po dyan. Tapos dito na tayo sa second page. So sa form, nasa likod po ito na bahagi. So, dito sa ating laptop ay naka-isang page lang siya tapos 2 column. Pero sa form, this is the back portion. Ito. Sa likod na to, huwag kalimutan na meron pang likod yan. So, purpose.
So, pili lamang ng isa at i-check yung box kung ano yung para saan mo gagamitin. Halimbawa, ito, pag-claim benefit, ito, kung gagamitin mo pang claim ng benefits or loan, halimbawa, kailangan mo ng birth certificate sa SSS, so dyan mo i-check. Depende kung ano, kung wala dyan, yung purpose ng paggagamitan mo, so dito mo isulat i-check mo itong others, tapos isulat mo dyan. Kailangan isulat mo, dahil meron nakasulat dito na you need to specify. So kung para sa employment, ito, kung local, i-check mo ito. Tapos kung employment abroad, ito yung i-check mo. Tapos dito kung para saang country or para saang bansa ka mag-apply at para saang bansa mo gagamitin itong birth certificate na kukunin mo. So kung requirements na sa paaralan, halimbawa requirements ng anak mo sa paaralan, kaya ka kukuha ng birth certificate, so ito yung i-check mo. School requirements, ayan. So yung mga ikakasal, so di ba meron din kailangan ng birth certificate kapag nag-process ng kasal. So, ito yung i-check mo ang others, isulat mo dyan for marriage. Ayan, so dapat na specify. Kahit Bisaya, pwede mo isulat dyan. Kahit Tagalog, pwede mo isulat. Para sa kasal, ayan. May intindihan na nila yan. Itong requester's information, kung ikaw mismo yung may-ari ng document, at ikaw din yung nag-process na sa PSA, so pangalan mo pa rin dito. So, apelido dito, tapos yung first name, yung pangalan, tapos dito middle initial na lang. So, hindi na, kung Santos yung middle initial mo, so S lang ang isulat mo dyan at hindi Santos. So, kung ikaw ay napag-utusan lang, or kung ikaw ay nanay, tapos sa anak mo yung kukunin mo, pangalan mo dito. So, ito na yung pangalan mo, ikaw na nag-process. So, again, kung napag-utusan ka lang, pangalan mo dito yung dapat na ilagay. Hindi na siya pangalan ng may-ari ng birth certificate. So, dito lang yung information ng may-ari ng birth certificate. Pagdating dito sa requester's information, pangalan mo yan. Tapos, mailing address, so, city, municipality, province, contact number. So, fill upan mo lang yan. So, sa iyo pa rin to. Information mo pa rin to dito. Ikaw na nag-process. Kahit na hindi sa iyo yung birth certificate, sa iyo to dito lahat. Address mo, ayan, contact number mo. So, ayan. So, meron ditong notice. Pwede mong basahin yan. So, ito, signature of the requester. So, permahan mo dyan. Kung ikaw ang mayroon ng dokumento, permahan mo pa rin. Kung ikaw ay pag-utusan, permahan mo pa rin dyan. Signature, take note, pero malamang po, hindi po kailangan sulatan ng printed name or ng pangalan. Tapos, yun na yun. Ito lahat dito, simula dito sa releasing window number, so sa kanila na po yan, huwag na pong mag-fill up dito. Pati dito received by date of receipt, huwag na pong fill upan yan. So, ikaw yung mag-paperma dito, pero mamaya pa yan kapag nag-claim mo na yung birth certificate. So, huwag mong fill upan to dito. Pati itong date of receipt, so huwag mong fill upan yan. So, ayan. Ganun lang po yung pag-fill up ng application form ng sa birth certificate para sa PSA. So, pagkatapos mo po mag-fill up niyan, proceed ka na sa kung maaari kang magtanong sa guard kung saan yung pila para sa pag-verify. Kailangan pa po kasi nilang i-verify. Pero depende sa PSA office dyan po sa inyong lugar kung ano yung proseso nila. So, sana po ay nakatulong sa inyong video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para sa karagdagang impormasyon, mga additional tutorial videos na maaaring kakailanganin nyo rin po in the future.